DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day, everyone! It's already time for #Upgrade Learning sa Technical Drafting. I am Tutor Romel from SDO Laguna, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to Itulay Online Tutorial. What's up, mga ka-drafting? Kumusta po kayo? Magandang umaga po ng Biyernes po sa inyong lahat. Live na live po tayo ngayong Quarter 2, Week 4 sa FB group ng DepEd EdTech at YouTube channel ng DepEd EdTech at DepEd Philippines. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay mabuti po at nararamdaman nyo ang pagganda ng panahon, everyone, mga ka-drafting. Sana ay nararamdaman nyo ang paglamig, ang simoy ng Pasko at ang pagganda ng panahon. Marami pong salamat sa ating 19,000 viewers. 19,000 viewers, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Magandang umaga po kay Sir Florante de la Cruz. Good morning, sir. Kay Maria Jean Valerie Mendoza Jr. Ma'am, good morning po. Gilbert Espinosa Bautista, sir, good morning din. At kay Louis Sanchez, good morning po from MNHS Kamayak Campus. Magandang umaga po. Kung meron po kayong lakad, Friday po ngayon, kung may lakad po kayo mamaya o kaya bukas, wag pong kalimutan magsuot ng mask. Kung kailangan po ay magsuot po ng face shield at syempre po lagi po tayong mag-alcohol kung ano man po ang ating hahawakan kapag po tayo ay nasa labas. Ngayon pong Friday, mga ka-drafting, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa steps in drafting a roof plan. So, gagawa tayo ng roof plan, mga ka-drafting. Pag-uusapan natin yan. Maraming salamat po sa mga teachers, writers, and facilitators assigned na gumawa ng ating ginagamit ng competency-based learning modules. Marami pong salamat sa inyong pang pagpayag na gamitin namin ang inyong CBLM. Kasama rin po natin, mga ka-drafting, si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday 10:30 hanggang 11:10 ng umaga at siya po ay kasalukuyang tumatanggap ng parangal para sa kanyang magandang gawa. Congratulations po, Sir Marco, at thank you po bilang aking mentor. Maraming salamat po.
Ano ba ang mga dapat natin matutunan ngayong Friday, mga ka-drafting? Ngayon po, kailangan yung matutunan ang pag-outline ng steps in drafting a roof plan. Also, at the end of this tutorial, you're also expected to choose the right roofing materials in drafting a roof plan. And last, syempre, kailangan matuto tayo mag-draft ng roof plan. Draft lang naman po. No? So, para na magawa natin yon, ah tingnan nating mabuti 'no, panoorin nating mabuti kung paano ba ang mag-draft. Bilang review natin mga ka-drafting, last time diniscuss natin yung ano 'no, yung halos pagkakapareho ng roof saka ng payong. Ngayon, alalahanin natin ano ba yung parts ng roof ayon sa pagko-compare natin sa payong. So ang roof ay merong roofing sheets, merong rafter, and then merong support. This support could be a supporting wall or a post. Pero ngayon, pag-usapan natin yung roofing sheets, yung mga materyales na ginagamit kapag gumagawa tayo or nagpapagawa tayo ng bubong. Ano ba ang roofing sheets mga ka-drafting? These are materials laid to cover the total area of a roofing space on the building. Siya yung materials na inilalagay natin para syempre maproteksyonan tayo. Bukod dun sa ating tinatawag nating mga pamakuan, maproteksyonan tayo sa ambon, sa init o kaya sa ulan. Bago yan, identify nga natin. Meron tayo ditong mga forms ng roofing materials. I want you to Anyways, meron tayo diyang dalawang klase ng material. Ano po? Yung kulay yellow na nasa box ay fiber or nipa palm. Yung pangalawa naman natin na nasa kulay blue ay wood. So ang gagawin natin, ita-type natin sa ating comment box kung ano sa palagay nyo yung ina-identify or kung ano yung pangalan ng roofing materials na nasa picture natin. Okay? So lagay po natin sa ating comment box kung ano sa palagay nyo yung material na nasa picture natin. Yan ba ay fiber, nipa palm o kaya ay wood? Okay? Huwag mo kalimutang ilagay natin sa ating comment box. Hintay po tayo, no? So habang naghihintay tayo, marami rin pong salamat sa ating panonood. Marami pong salamat sa panonood. Lee Jocas Feliciano na Nine Fernandez ng Sapang Palay National High School. Marami pong salamat sa ating panonood. Ano kaya sa palagay niyo yung ating sagot? Kung ang inyong sagot, mga ka-drafting, ay fiber or nipa palm, tama po yan. Yan po ay isang mura lang namang materials na malimit ginagamit sa mga nipa o kaya ay mga kubo o kaya yung mga gazebo no na meron sa mga pamahingahan, sa ilang mga rest house o kaya naman sa iba pang mga lugar. So yung fiber roofing na yan na mura lang naman ay made out of tar felt o kaya yung mga nipa, anahaw, coconut leaves, abaca leaves, and other materials. Itong fiber roofing na yan ay inilalatag tapos iniipit ng kawayan. Usually iniipit siya ng kawayan, ng wood board para mas matuyo o kaya mas hindi siya matanggal sa pagkakabit kung medyo malakas ang hangin o kaya naman ay nahihila. Okay? Thank you po. Tama po yan, Maria Jean Valerie Mendoza at Sir, yan po ay NIPA. Pangalawa naman nating material. Form of roofing material. Ano kaya sa palagay nyo? Yellow box ba? Nasa yellow box? Metal ba yan? Or nasa blue box? Wood ba yan? Kung mapapansin natin, no, parang rectangular yung shape niya. Ng material na yan. Malimit, saan ba ito malimit ginagamit? Usually sa mga gazebo rin, no? Yung mga pahingahan o kaya sa mga resort, meron din yan. Meron ding ilang bahay na gumagamit ito, mga ka-drafting. Kung ang inyong sagot ay wood, that's correct. Yung wood roofing na yan, yung price ng wood shingles natin ay medyo mura o kaya naman medyo may konting kamahalan na rin. Ano po? Yung wood shingles are more environmentally friendly than other types of shingles. So durable din naman siya. Pwede siyang mag-last for 30 to 50 years. Energy efficient. Yun nga lang, syempre, ang downside nito,
mabilis siyang makakuha ng ano, no, yung masilaban, masunog. Thank you po. Tama ang sagot ni Soymil Valdez Reloza Wood and Maria Jane Valerie Mendoza. Yung pangatlo naman nating material ay yung ating nasa screen. Identify nga natin, nasa yellow box ba? Metal ba yan? Metal ba yan? O kaya naman ay yung nasa kulay blue na box, ceramic tile. Ano kaya ang at tawag sa ganyang klase ng material? Habang naghihintay tayo ng sagot, pumasok, no, mga ka-drafting, si Althea Mikaela at Jessica ng Raha Soliman, G. Rene Salveria. Okay. Thank you po for watching. Ano kaya sa palagay natin? Kung ang sagot yung mga ka-drafting ay metal, that's correct. Tama po yan. Metal roofing, the materials used under this category are classified as follows. So yung mga metal na yan, pwedeng galvanized iron o kaya aluminum, copper zinc alloy o kaya naman ay copper o kaya copper bearing steel, stainless steel o kaya lead with 4% to 6% antimony. Tama po ang sagot ni Maria Jean Valerie Mendoza. Congratulations po. Ngayon, speaking of metal roofing, meron tayong dalawang klase, no? Possible, no? Meron tayong dalawang klase ng metal roofing, yung tinatawag na plain GI sheet and the corrugated GI sheet. So yung plain GI sheet, widely used for roofing, ginagamit din siyang gutter o kaya flashing, downspout o kaya ridge o kaya hip roll, and then pwede pang ano, ilang pang gawaing pwedeng gamitan ng ating plain GI sheet. Yung pangalawa naman na nasa picture natin, mga ka-drafting, sa kanang bahagi ay yung corrugated. Yung corrugated material, usually ito yung malimit ito yung nakikita natin na ano, no, na klase ng material na bubong sa lugar natin. Meron siyang alternate ridges, yung pagtaas tsaka pagbaba o kaya yung umbok at uka doon sa ating material. Commonly used for roofing and siding materials. Yung standard commercial size niya is 80 centimeter by 1.5 to 3.6 meter. So yan po yung ating dalawang klase ng GI sheet na metal roofing, plain GI sheet, saka corrugated GI sheet. Speaking of corrugated, may corrugated din namang carton no? Yung nakikita nating malalaki. That's corrugated cartons. Next, roofing material natin. Ano kaya yan? Plastic or ceramic tile? Plastic ba yan or ceramic tile? Kulay brown, para siyang ano, no? Para siyang wood kanina na may ikli lang, rectangular, pero ito para rin naman siyang corrugated na may ridges. Okay, yung up and down na ridges. Kaya lang, syempre, we are talking about the type of material. Ano kaya sa palagay niyo yung type ng material na yan? Plastic ba yan or ceramic tile? Plastic ba or ceramic tile? Habang naghihintay tayo ng ating sagot sa ating comment section. Kung ang sagot niyo, mga ka-drafting, ay mamaya, no, medyo late yung pasok ng ano natin, ng answer natin. So, maya natin i-acknowledge yung mga tamang sagot. Kung ang sagot nyo ay ceramic tile, tama po yan. Ceramic tile or tile shingles can be molded in different shapes and are often made in lighter colors which keep them cool. They are also or often seen on properties that have a colonial Spanish or Mediterranean style. Yan po ay ceramic tile. Tama po ang sagot ni Miss Maria Jean Valerie Mendoza and Sir Gilbert Espinosa Bautista, ceramic tile. Sunod naman po natin, plastic or fiberglass. Ano kayang klaseng material yan? Plastic ba or fiberglass? Yung plastic, yung nasa yellow box, at yung fiberglass naman, yung ating nasa blue box. And mapapansin natin sa picture, mga ka-drafting, yan ay kulay white. Para rin siyang corrugated, no, na GI sheet. Yun nga lang, syempre, ibang klaseng material siya. Ibang klaseng material. Halos pareho sila ng itsura, yun nga lang, yung gamit na material ay magkaiba. Kung mapapansin natin, kulay white, tapos medyo translucent, ano, mga ka-drafting, yung picture na sinushow natin. Ano kaya sa palagay nyo yung
klase ng material na yan? Plastic ba yan or fiberglass? Okay. Kung ang sagot nyo, acknowledge natin mamaya no, yung mga ah, sagot natin kasi medyo late yung pasok ng ating ah, response ng ating mga cuties. Kung ang sagot nyo ay plastic, that's correct. Tama po yan, mga ka-drafting. Next natin, next form of roofing material is yung ating nakikita natin sa picture. Yellow ba yan? Plastic ba yan? Or yung nasa blue box, yan ba ay fiberglass? Okay? Kung mapapansin din natin, mga ka-drafting, halos pareho siya ng, ano po, no? Halos pareho ng um, corrugated GI sheet saka ng plastic kanina. Kaya lang, kung mapapansin din natin, mga ka-drafting, halos medyo iba naman yung material. Mayroon ding ridges siya, up and down din yung kanyang ridges. Tapos, kung mapapansin natin, parang may mga ano, no, yung mga hibla-hibla yung ating picture. Ano kaya yan? Plastic ba yan or fiberglass? Sabi ni Sir Gilbert Espinosa, that's plastic. Tama. Ay, sorry. Yung sagot ni Sir Gilbert ay yung kanina. Ngayon, that is fiberglass. Okay? Marami pong salamat sa pa, sama po sa akin, Jovelyn Kelnat ng Palias Integrated School. Maraming pong salamat. Ngayon, punta tayo sa lesson natin. Ano ba yung roof plan? Ang roof plan is one showing the outline of the roof and the major object lines indicating ridges, o kaya yung valleys, o kaya yung hips and openings. So, yun yung mga dapat na makita natin sa ating roof plan. Yan po yung gagawin natin ngayon. Para mas mapadali yung ating uh, pag-uusap or yung discussion natin, ito yung ilan sa mga dapat na nating makita. So yung sa roof plan. Unang-una, ang roof plan should be showing the roofing sheets or yung materials na inilalatag doon para makover yung buong roofing space. Kailangan daw makita yung klase ng roofing sheets. At yung ilan sa mga roofing sheets na diniscuss natin kanina ay as review, nakita nyo na. No? So medyo alam nyo na kung ano yung possible at gusto nyong gamitin na roofing materials. Pangalawa sa dapat na makita sa ating roof plan ay yung ridge roll. Yung ridge roll is a plain GI sheet and is usually laid at the center top ridge of the building. Paano ba yung ridge roll na yon? Makikita natin sa example mamaya. So dapat makita yan. Una, roofing sheets or material, makita dapat sa roof plan and then yung ridge roll. Ano pa yung dapat na makita bukod dun sa dalawa? Kailangan din makita yung ridge cap. Yung ridge cap na yan ay material na ginagamit if ever yung ating roofing system ay hip roof. Yung hip roof ay na-discuss na rin natin no, noong mga nakaraang linggo mga ka-drafting. So dapat medyo kabisado na rin natin siya. Ano-ano ulit yung kailangan natin makita? Una, kailangan makita yung materials, yung ating ridge roll, and yung pangatlo ay yung ridge cap. Yung pang-apat natin and pang-last, kailangan makita yung eaves line or yung gutter line. This is shown in the form of imaginary line to indicate the gutter line. Kailangan makita yung eaves line na yan or yung gutter line. Yung pinaka mababang bahagi ng bubong, yun yung ating eaves line or gutter line. Yung pinaglalagyan ng ating alulod or ng gutter. Malinaw po, apat po yung dapat nating makita. Ngayon, para mas maliwanagan pa tayo, meron tayong example. May picture tayo mga ka-drafting. Meron tayong example ng bahay dyan, yung as in on top, parang bird's eye view niya. Papakita natin nasan ba yung ridge roll. Ay sorry, yung roofing sheets pala. So yung pinapakita ng ating arrowhead, red arrowhead ay yung red arrow ay yung roofing sheets. Okay. Ang ginamit niya ay parang ano yan, no, yung mga long span na roofing material. And then, kailangan din makita yung ridge roll. Ayan, mga ka-drafting yung ridge roll. Yung nasa pinaka mataas na bahagi ng hugpungan ng dalawang gable. Yung gable. Okay? Pangatlo na kailangan makita ay yung eaves line. Ayan, makikita natin sa picture
kung nasaan yung eave line. At yung pang-apat na nakita natin na sinabi ko kanina ay yung ridge cap. If ever na ang ating ginamit na klase ng bubong, mga ka-drafting, ay hip roof, kailangan makita yung ridge cap. Pero since ang ginamit natin ay gable roof, so wala tayong ridge cap. Okay? Ngayon, discuss natin. Paano ba gumawa ng roof plan? Meron akong dito, PowerPoint presentation kung paano gawin. Una, kailangan i-analyze natin yung ating floor plan. Yung ating scaled floor plan. Makita natin mga ka-drafting, meron tayong given scaled floor plan na naandyan. Kailangan daw pag-aralan natin. This can be drawn through the following steps, yung ating roof plan. Okay? So dapat tingnan natin mabuti ano ba yung gusto natin na type of roof na gagamitin. Identified na dapat yon para mas mapabilis tayo sa roof plan. Step number 2 sa pag-draft ng roof plan, mag-draw daw tayo or mag-trace ng tinatawag nating hidden line. Ayan, no, makikita natin sa picture, ite-trace niya yung hidden line para daw ma-identify yung ating walls, yung doors, yung windows ay pwedeng hindi nakasama to sa ating pag-trace. Kung mapapansin nyo, ang tinrace lang natin ay yung walls lang tsaka yung partition sa loob. Okay po? Yan yung ating step number 2. Ulitin po natin pwedeng hindi na po kasama ang doors and windows. After nyan, mga ka-drafting, step number 3, from end line of the floor plan, simula daw sa end line, mag-layout daw tayo ng 1 meter eve line around the floor plan, yung ating 1 meter. Okay, kung mapapansin natin, yung ating traced na floor plan, nag-extend tayo ng 1 meter. So nag-offset tayo palabas ng linya ng 1 meter para sa ating eve line. Pero ayon sa ating National Building Code, mga ka-drafting sa NBC, ang standard na haba ng ating overhang, which also comprise the eve line, ay 1.20 meters. Pero syempre, depende pa rin yan sa ating magpapagawa ng bahay. Before we proceed sa ating step number 4, marami pong salamat sa pagsama pa rin dyan, Dave Arpon ng Palias Integrated School at Tope, Pabilonia. Good morning po, sir. Happy Friday. Next natin, step number 4. From eve line, extend a 0.20 meter line for gutter width. Yung gutter natin, yung alulod, no? Yung pinakalabas natin, kung mapapansin nyo, mag-extend tayo ng ating 0.20. Tingnan po natin yung yung ating presentation Nag-extend po ng 0.20. Ayan. Nag-extend po ng 0.20. Pagkatapos po, naglagay tayo ng 0.10 meter circular holes for downspout. Yung mga may bilog na pula, yun yung downspout natin. That's 0.10 meter circular holes for downspout. So kung mapapansin natin, meron tayong 6 na downspout, 3 sa kanan, 3 naman sa kaliwa. Okay? And then analyze natin how many and where to indicate yung ating 0.10 meter na circular holes for downspout. Ayan. Kita natin sa screen. Next, number 5 natin, step number 5, mga ka-drafting, select a roof type. Na-discuss na natin yung roof type natin nung nakaraang linggo. Ngayon, isa-select natin at ang napili ko na roof type ay hip roof para makita natin yung 4 na dapat na makita sa ating roof plan. Yung hip roof na yan, pansinin natin yung drawing, maglalagay tayo ng 45-degree na line simula dun sa 4 na corner ng ating bubong papunta dun sa center, yung ating kulay pula na hidden line, papunta doon. Mag-extend tayo doon. So, 45-degree doon sa kanan, tapos extend the line doon sa center line, 45 degrees sa upper right, sa lower right, at sa lower left. Tapos i-extend natin papunta doon sa center line na kulay pulang dotted line or dash line.
Tingnan natin mga ka-drafting, yan. Okay, so 45 degrees. Yan, hanggang sa magkaroon siya ng intersection dun sa ating center line. Okay po? So that's step number 4 para ma-form natin yung ating hip line. Let us proceed sa step number 6 pa rin. Step number 6, simula dun sa hip roof layout na ginawa natin kanina, mag-draw tayo ng 0.10 width on both sides. Ibig sabihin, mag-offset pa rin tayo ng 0.10 width on both sides representing the ridge roll, 0.10. Yung isang simpleng linya na ginawa natin to form a hip roof, kailangan mag-extend tayo or mag-offset tayo ng 0.10 para mag-represent ng ating ridge roll. Okay? Nakita nyo na ba yung apat na dapat na makita kapag gumagawa ng roof plan? Una, kailangan daw may material. Wala pa tayo, no? Hindi pa natin nakikita. Yung pangalawa, kailangan daw may ridge roll. May ridge roll na ba tayo? Yes, kakadrawing lang po natin. At yung pangatlo, ridge cap. May ridge cap na ba tayo? Yes, nakita na rin po natin yung ating ridge cap. At yung pang-apat, yung ating eave line. May eave line na ba tayo? Yes, may eave line na tayo. So ang hindi na lang natin nakikita ay yung roofing material. Ano? Step number 7, mga ka-drafting. Step number 7, ito yung pang-apat na dapat na makita sa roof plan. Project thin lines as roof covering materials. Yun yung ating roof covering materials. Saan natin gagawin? Tingnan natin yung presentation. Meron dyan silang thin line na nag-a-align papunta dun sa pababang bahagi ng ating bubong or ng ating hip roof. Yung slope na tinatawag. Kung mapapansin natin yung drawing natin, meron tayong thin lines sa kanang bahagi, thin lines na horizontal, pero meron tayong slope or yung arrow pababa. Ibig sabihin, pababa yung part na yon. At doon naman sa upper part ng ating drawing, mga ka-drafting, meron tayong thin line naman na ginawa na vertical, tapos may arrow din tayo pababa na nakalagay ay slope. So, ibig sabihin, yung part na yon ay slope or pababa. Okay? Maliwanag po yon. Maglagay nga po tayo ng ating smiley sa ating comment box kung medyo kung na-gets natin yung hanggang step number 7 ng ating paggawa ng roof plan. Smiley po ha, smiley. Para maramdaman natin yung pagganda ng panahon at malamig na simoy ng hangin. Smiley po ha. Next natin, step number 8. Step number 8 natin, dimension and label to finalize the drawing. Pansinin natin mga ka-drafting, yung ating drawing, itutuloy natin yung thin line na vertical sa kanan at yung thin line na horizontal. Thin line na horizontal sa kanan at yung thin lines na vertical sa taas. Tingnan natin po yung drawing, itutuloy natin para mag-represent na siya ng roofing material. So more or less, ang ginamit natin ay corrugated na roofing material. Ano po? Corrugated GI sheet. And also, ilagay natin yung dimension. Nakikita natin yung dimension sa upper part, sa right, sa left, tsaka sa bottom part ng ating roof plan. At na-discuss na rin natin kung paano maglagay ng ng dimension. I-apply natin yung rules in dimensioning. Also, ilagay natin yung ating label, which is the roof plan. May linyang mahaba, and then sa ilalim yung scale natin. Ang scale is 1:100. Yes, naintindihan po ni Ray Ian Tariga ang ating steps in drafting a roof plan at ni Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. Mukhang lilipat na si Ma'am Valerie ng ng division. Tama po ba, Ma'am? Okay. Ngayon, bilang enrichment activity natin, no? Bilang activity natin, anong gagawin? Magda-draft kayo ng roof plan of the sample floor plan using hip roof with a maximum of 2 valleys. Okay? Gagamitin natin yung sample floor plan na yan, tapos gagawa kayo ng roof plan. Siyempre, pakita nyo sa amin. Huwag nyo kalimutang i-post sa ating DepEd EdTech na FB group o kaya sa DepEd Itulay na FB group. And then tag me, i-tag nyo po ako, Tutor Romel. And before we end,
Happy birthday po sa ating principal tutor, Tutor Madge, Sir Mark Anthony Hamisal. Happy birthday po, Sir. Maraming pong salamat sa suporta po at sana po ay mas maging successful pa po. Division and Major, Maria Jean, lilipat daw siya ng Division and Major. And also, mga ka-drafting, huwag niyo pong kalimutan, next week po, quarter 2, week 5, sa December 17, ang ating Mini-Me. Okay, yung Mini-Me natin. This is in respect with Republic Act number 8296, an act of declaring every Sunday of the December as the National Children's Broadcasting Day. Marami pong, hintayin niyo po kami sa next week, sino ba yung ating magiging mini Tutor Romel. And at this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this has been Itulay Online Tutorial. Upgrade learning sa technical drafting. We would like to hear your thoughts of feedback on how we can improve your experience. Just scan po the QR code or punta po tayo sa Itulay feedback form para po magbigay sa feedback. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Marami pong salamat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!